ikaw lang ang mamahalin. Beatrice. Catherine. Patay na si Charles. Hindi totoo yun. Wala na si Charles. Sabi mo, kuya, ano? Hindi ka makakaya. Wala na siya. Catherine! 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 Saan ka pupunta, anak? Punta ako si Charles, Nay. Punta ako si Charles, Nay. Bitawan niyo ako, Nay. Punta ako si Charles. Kailangan ako ni Charles. Catherine! Anak! Ano ka ba? Patay na si Charles! Wala na siya! Hindi, Nay. Punta ako si Charles. Kailangan niya ako. Catherine! Hindi, Nay! Hindi siya ba lumatay? Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Nangako siya sa akin na hindi ako iiwan. Catherine! Nurse! Nurse, tulungan niyo kami! Kamusta na si Mrs. Madrigal, sir? Medyo nahihirapan siya sa sitwasyon. Pinainom na siya ng pampakalma ng doktor. God, this is a nightmare. Hindi ko alam kung paano namin malalagpasan ito. Si Charles, ayos na ba lahat? Okay na lahat. The papers, everything. Wala ka nang dapat alalahanin. Ang ibig mo sabihin, namatay na ako niya, hindi ko pwede makita yung katawan ng anak ko! Beatrice! Tony! Ayaw nilang pakita sa akin si Charles. Nasa morgue na si Charles. Pero gusto kong makita ang katawan ng anak ko. Beatrice, it's better that you don't. Pagpahingayin mo na si Charles. Charles? My son? Bakit mo ko iniwan? Will you please open this? Gusto ko makita ang anak ko. Beatrice, hindi maaari. Isa sa kahuli-huling kaibigan ni Charles. Na ang gusto niya asara ang kanyang kabaw. Ayaw niyang makita siya ng mga tao na isa ng bangkay. Ayaw niyang maalala siya ng mga tao na ang itsura niya ganito. Gusto niya nung magaling pa siya, nung malusog pa siya, nung buhay pa siya. Kaya utang na loob. For the last time. Respetuhin mo ang kagustuhan ng anak mo. Charles? I miss you. I miss Sama sa bigay. Thank you, Charles. Alam ko, mas gusto mo ba sa'yo mag-isa yun? Kaya, iwanan mo na kita. Sige, anak.
Nung nalaman ko nakakaunti na lang araw na natitira sa buhay ko, naisip ko na parang gusto kong magalit sa Diyos. Sumpatan siya. Bakit kailangan ako mamatay? Bakit ako? Bakit na tayo paglalayuin? Pero imbis na magalit, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil nakilala kita at naging bahagi ka ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Catherine. Kapag kaharap ko ng Diyos, ikaw ang unang-una kong kakamustahin sa Kanya. Sasabihin ko sa Kanya, babantayan Kanya palagi. Natatandaan mo ba yung kantang ginawa ko? May hihingin sana ako sa'yo. Gusto ko, sana sa araw ng libing ko, kantahin mo to. Itong awit ko para sa'yo. Ikaw lang ang aking minahal at patuloy na mamahalin. Charles. Tony. May problema ba? I was about to go to the wake and meet you. Flor? Yes, sir. Kuha mo kami dalawang baso and get my brandy. Sister? Catherine? Sister, ito na yung kape mo. Salamat. Alam mo, dapat sa'yo hindi umiinom ng kape. Dapat sa'yo nagpapahinga buong araw ka nandito eh. Sige na, umidlip ko muna sa loob. Ako na muna dito. Okay lang ako. Alam mo, ikaw na lang na matulog. Alam ko namang pagod ka na eh. Okay lang ako. Sasamahan na lang kita dito. Nakita mo ba yung litrato ni Charles sa harap, Pinky? Gwapo-gwapo niya, no? Alam mo, dati kapag tinitingnan ko siya, iniisip ko na, ano kaya nakita ng lalaking to sa akin? Ang gwapo-gwapo niya. Mayaman, mabait. Kahit na sinong babaeng gustuhin niya, mapapaibig niya. Pero ako pa rin yung pinili niya. Sister, tama na. Ayaw ni Charles makikita kang umiiyak, kung malungkot, di ba? Alam mo, sigurado kung yan din ang tanong na naglalaro sa isipan ni Charles tuwing pinagmamasan ng kanya. Kasi maganda ka, tulad ko. Mabait, mapagmahal. Kahit sino naman lalaki mo humaling sa'yo. Pero si Charles lang ang minahal mo. Ma'am, huli ka na. Dalian mo. Dadaan pa ako ng parlor eh. Pero teka, okay na ba itong suot ko? Bongga na ba to? Mukha atang mas maganda yung pink eh. Pink talaga kaya suot ko. Anak, burol at libing ang pupuntahan mo. Ha, hindi party. Tsaka bakit kinakailangan magpaganda ka pa? Ay, syempre naman ano. Ma'am, yung namatayan, business partner ng daddy yun. Siguradong lahat ng mga kaibigan niya mayayaman nandun. At syempre, ipapakilala niya ako bilang Clarissa, di ba? Clarissa Fuentebella. Ayoko naman mapahiya. Ano? Condolence to me. Si Beatrice. Excuse me. Thank you. Ay, siya pala yung anak ko, si Clarissa. Siya ba yung anak? Nakita na kayo? Kita na kami. Condolence po. Excuse me. Suwa mo na, Ferdinand.
Teresa? Catherine? Teresa? Magkaliwanagan nga tayo. Hindi ako nagpunta dito para makiramay sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko alam na makikita kita dito. Pumunta ako dito dahil sumama ako kay Daddy. Para makiramay sa pamilya ng namatayan. Hindi sa'yo. Excuse me. Beatrice, alam kong nasasaktan ka at nahihirapan sa pagkamatay ni Charles. Kung sa akin nangyari yun, I'd be devastated. Nag-iisang anak ko lang si Charles. He's my sweet little boy. And I can't believe na wala na siya ngayon. I know. Kasi bakit pa kasi niya nilihim yung sakit niya sa inyo? Di sana naagapan. Kasalanan lahat siya ng Catherine na yan. Kung hindi niya sana sinulsulan ng anak kong maglayas, hindi siya mamamatay. Siya ang sinisisi ko sa pagkamatay ng anak ko. At kapag natapos ang lahat, babalikan ko siya para pagbayaran niyang lahat. Sir Ferdinand, kayo ho pala. Gusto ho ba kayo? Gusto niyo ba ng pagkain? Hindi, wala. Gusto lang talaga kita makausap. Gusto ko rin. Okay naman po. Alam ko kung gano'n pamatal si Charles. Kaya nga nalulungkot din ako sa nangyari. I'm sorry. Catherine, hindi ka na naiiba sa akin. Kung kakailangan mong tulong o kung kahit ano man, bukas ang bahay ko para sa'yo. Salamat po. Huwag mong kalimutan yan. Boyfriend pala ni Catherine si Charles, no? Si Catherine nga pala, napalakita mo, di ba? Kanina, niyakap nga ako. Kala niya pumunta ako dito para makiramay sa kanya. Ito naman, no? Namatayan na nga yung tao, eh. Pwede ba kalimutan mo na kung anong galit mo sa kanya? Kung ano may pagkakamali niya sa'yo o pagkakasala niya sa'yo, patawarin mo na si Catherine. Bakit? Eh, namatayin lang naman siya ng nobyo, ah. Hindi naman ibig sabihin na namatay si Charles. Ibig sabihin nun, pinapatawad ko na siya dun sa kasalanan niya sa akin. Siya siguro yung namatay, baka sakali.
Pakiligpit nga lahat ng mga gamit at lahat ng mga damit ni Charles. Ilagay mo sa isang maletang malaki, ha? Opo, sir. Sige na. Sir, may naghahanap po sa inyo eh. Sino? Hindi po siya napakilala kung sino po siya eh. O, sige. Tulungan mo sila sa pagligpit ng mga gamit ni Charles, ha? Yes, sir. Ano yun? Kayo ba si Mr. Tony Madrigal? Ako nga. May nagpapabigay po ito na isang taong may nalalaman tungkol sa sekreto ng asawa niyo.